Magandang araw pong muli mga boss. Mag-change oil po ako mga boss. Unang-una, gagamit ka po dito ng box wrench sa number 14. Alisin mo po yung drain plug niya. Dapat meron ko pong nakahandang pangsalo ng maruming langis. At pag okay na, konti na lang po yung tumutulo, pwede mo munang ibalik itong drain plug niya na number 14, tsaka mo higpitan ng panibago. Kung meron po kayong ganitong klase ng sasakyan mga boss, pwede nyo po itong gayahin kung gusto nyo mag-change oil ng sasakyan nyo. Gagamit po ako ditong 2 litrong ordinary oil. Yan po yung gagamitin kong pang flashing. Before ko isasalin yung bagong langis na ilalagay ko sa makina. Pag naisalin nyo na po yung ordinary oil na gagamitin nyo pang flashing, balik nyo po yung engine cap nya. Tapos ang gagawin nyo po dyan, paandalin nyo po yung makina. 5 minutes nyo po yung papaandalin mga boss. After ng 5 minutes, patayin nyo po ulit. Tapos i-drain nyo siya ulit. Ganun po gagawin nyo mga boss. At kung dumating na po yung 5 minutes, pwede nyo na po uling patayin itong makina. Iilalim po uli kayo dyan mga boss, tapos i-drain nyo siya. Ganyan po. Gamit ka po ulit na number 14 na box wrench, tapos tanggalin mo po itong drain plug nya. Pag nagpatulo ka po ng langis, 15 to 25 minutes, okay na po yun. At habang nagpapatulo ka mga boss, syempre, tanggalin mo na po itong oil filter nya. Ayan po yung oil filter mga boss, gamit ka dyan ng oil filter wrench. Sa pagtanggal naman po ng oil filter mga boss, malambot lang po yan. Hindi naman po yan katulad ng tornilyo na sobrang tigas. Ayan po, malambot lang po yan mga boss. Pag naluwagan nyo na, pwede na po siyang kamayin para mas mabilis nyo po siyang matanggal at makagawa ka po ng panibago mong gustong gawin. Para habang nagpapatulo ka, meron ka pang ibang nagagawa. Katulad halimbawa nito, kailangan na pong palitan yung spark plug nya. O di habang nagpapatulo ka, tatanggalin mo po ngayon itong 3 bolt dito sa ignition coil mo. Para yung 3 spark plug, matanggal mo na at mapalitan. Ganun lang po gagawin mo mga boss, ano? Siguraduhin mo lang hindi mo ma-misplace yung mga bolt nya. Kasi mahirap din maghanap yan mga boss. At pag natanggal mo na yung 3 bolt, pwede mo na pong iangat itong ignition coil nya. Doble ingat ka lang po dahil meron po yung wire. Baka magkaroon po yan ng loose connection. Pag andar mamaya is palyado na, or baka mamaya ayaw nang umandar. Tapos gagamit ka po ngayon dyan ng spark plug wrench. Dahil aalisin mo po itong 3 spark plug nya Sa pag-alis naman po ng spark plug mga boss, pag luluwagan mo yan, pakaliwa lang ang pihit mo. At kung sakaling naluwagan mo na po yung 3 spark plug, mas maigi kamayin mo na para mas mabilis mo siyang matanggal. Kasi wala na po yung power para gamitan mo pa ng ratchet mo. Mas mapapatagal ka lang. Pero pag ginamay mo, mas mabilis. O, tingnan mo, diba? Saglit lang. Tapos ito, tanggalin mo po sa socket wire itong ignition coil na isa. Yan. Pag nabunot mo na siya, ayan po yung gagamitin mong pambunot ng spark plug. Kasi malalim po yan eh. Tutusok mo lang naman po yan. Tapos kakapit po yan pag na-shoot mo sa spark plug. Kita mo, diba? Isa-isa ko tinatanggal, oh. Pag naitusok mo yan, kakapit dyan yung spark plug, o diba? Ganun lang mga boss, napakadali. Kaya kung ikaw na magpapat yung spark plug mo, malaking bagay na makakatimid ka agad sa labor. Basta alam mo lang yung spark plug na ilalagay mo sa sakyan mo, wala ka magiging problema. O, ito na po yung 3 spark plug na bago, ilalagay ko na po yan. O, pag inilagay mo po yan, wag mo po dapat yan ibabagsak. Kasi pag pit-pit po yung dulo niyan, palyado po yan pag umandar. Idikit po siya sa body niya, tapos dahan-dahan mong ibaba ang daliri mo. Tingnan mo yung ginagawa ko. O, dinidikit ko yan eh. O, dahan-dahan po yung ibababa. Tapos pag nailagay mo na po yung 3 spark plug mo, o gamit ka po uli ng spark plug wrench mo, kamay mo lang muna. Para sigurado ka po dyan. Kasi pag talustred po yan, ako, mas malaking problema. Dapat kamay mo muna pag ganyang spark plug ang ilalagay mo. Hanggang sa mahigpitan mo po siya. Ngayon, pag okay na po, tsaka ka ngayon gagamit ng ratchet mo, yung panghigpit mo. Tsaka mo ngayon siya higpitan ng maayos. Ganon. O, kita mo, pwede mo na siya higpitan. Sandali lang yan kapag hinigpitan mo kasi naano mo na ng kamay, naisagad mo na yung thread eh. Konti na lang po yan. Kaya hindi ka na masyado pang tatagal sa paghigpit. O, di ba? O, ganun lang. Tapos check upin mo isa-isa. Baka mamaya meron ka na misplaced na hindi gaano mahigpit. Ganun lang. Tapos pwede mo nang ibalik itong 3 ignition coil mo. Siguraduhin mo lang yung pagkakadiin mo, lumapat talaga siya sa spark plug. Kasi pag hindi po maganda yung pagkakalapat ng ignition coil, may possible yan pumalya. Tapos ito namang isa ignition coil na binunot mo yung socket wire niya, ibalik mo na po. Siguraduhin mo lang na yung socket wire niya is mag-lock talaga. Tapos pwede mo nang ilagay itong 3 bolt ng ignition coil mo. Kamayin mo lang muna para sigurado na hindi siya malustred. Tsaka mo yung gamitan ng socket wrench mo na number 10.
Higpitan mo lang po yan ng tama mga boss. Hindi kailangan dyan yung mahigpit na mahigpit. O tignan mo, di ba madali lang naman magpalit ng spark plug sa mga ganitong sasakyan? O check upin mo ulit para sigurado ka. Ganun lang para hindi ka magkamali. Tapos ito na po yung oil filter niya. C415 po yung part number niyan. Bago mo ilagay, mga boss, lagyan mo muna ng kaunti lang is yung o-ring niya. Para pag nilagay mo sa base ng oil filter mo, hindi po basta-basta pumilipit yung o-ring niya. Kasi pag magaspang po yun, walang dulas, may possible po yan, pumilipit yung o-ring ng oil filter mo at magkaroon po yan ng leak. Sa pagkabit naman po ng oil filter, o kamayin mo lang, ganyan sa ginagawa ko. Pag gumigpit na, o gamitan mo na po ng oil filter rinse. Pero kung kaya naman ng kamay o ng gripping mo, di mas okay. Sa akin kasi meron po akong oil filter rinse, kaya nanghihinayin naman kung di ko gamitin. Dito naman tayo sa drain plug niya. O, di ba? After mo na punasan ng mga yan, di ba? Napunasan mo na yung oil pan. O, lagyan mo na po itong drain plug niya na number 14. Siguraduhin mo lang yung washer niya is nandun Kasi pwede po yan mag-leak kapag wala po yung washer. Tapos pwede mo na po higpitan ng number 14 mo na box wrench. Ganun lang po mga boss. Pag okay na, magsasaling ka na ngayon ng langis. Sa pagsalin naman po ng langis mga boss, 3 litro lang naman ang laman nito. Pero, magbabase ka pa rin po sa dipstick. Ayun ang pinakamahalaga. Sa dipstick ka po bumatay ng tamang sukat. Kahit na alam mo na po yung litro niya, sa dipstick ka pa rin. Paandarin mo siya, tapos patayin mo, tsaka mo ngayon sukatin yung dipstick mo kung tama na po yung sukat niya. Ngayon, pag kulang pa, pwede ka magdagdag. Bakit ko ba nasasabing dipstick? Kasi nga po, hindi ka naman nakakatiyak na na-drain mo lahat ng langis Kaya dapat sa dipstick ka talaga babase. Kaya nga everytime na mag-check up pa ng langis mo, diyan ka titingin, hindi po ba? Ganun lang mga boss. Maraming salamat sa panonood mga boss. Sana po nakakuha po kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman po kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Muli po, maraming salamat ulit.